Mga kaibigan, kagabi ba'y nagising kayo ng madaling araw at nakatitig lang sa kisame? 10 taon din akong ganyan. Pero ngayon, pagpikit ko ng alas 10 ng gabi, hindi na ako nagigising hanggang umaga. Magandang araw. Ako si Fabian Dairit, 35 taon nang nagbebenta ng mga produktong pangkalusugan para sa pagtulog. Aaminin ko, dati akong manloloko. Nagbebenta ako ng produktong nagkakahalaga ng 5,000 piso bawat bote, pero hindi ko nagamot ang 10 taong insomnia ng asawa ko. Isang gabi, umiiyak siyang nagsabi, "Mahal, nababaliw na ako. Gusto kong matulog pero hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog." Noong mga oras na iyon, parang pinupunit ang puso ko. Umalis ako sa kumpanya at nagbasa ng daan-daang medical papers. Gumastos ako ng 50,000 piso mula sa sarili kong pera para sa eksperimento at doon ko natuklasan. Ang pagdaragdag ng isang sangkap na angkop sa inyong sitwasyon sa sea salt ay makakatulong para hindi na kayo magising sa madaling araw. Sinubukan ko ito sa asawa ko. Sa 3 araw, sinabi ng asawa ko, "Mahal, hindi ako nagising kahit isang beses kagabi." Kinilabutan ako. Ibinahagi ko rin ito kay Lola Elena, 58 taong gulang mula sa Cebu. Pagkatapos ng 2 linggo, tumawag siya. "Sir, nagsimula ulit ang buhay ko," sabi niya habang umiiyak. Sinubukan namin ito sa kabuuang 100 na tao. Halos lahat sila ay nakaranas ng epekto sa loob ng 2 linggo. Pero kayo, ilang taon na kayong nagigising sa madaling araw? 1 taon, 5 taon, 10 taon. Depende sa tagal, iba-ibang sangkap ang kailangan. Bakit ang hindi nagamot ng produktong nagkakahalaga ng 5,000 piso ay nagamot ng sea salt at isang sangkap na ito? Kung tatapusin ninyo ang video na ito ngayon, makakatulog kayo ng mahimbing sa loob ng 8 oras nang hindi nagigising sa madaling araw at magiging malinaw ang isip ninyo at hinding-hindi kayo magkakaroon ng demensya. Nagigising ba kayo sa gabi? Pindutin ang numerong 1. Ngayon, ibubunyag ko kung ano ang eksaktong sangkap na kailangan para sa inyong sitwasyon. Pang-5 ay balat ng saging kasama ng sea salt. Naku, Ginoong Fabian, balat ng saging? Tinatapon lang namin iyon. Tama po kayo. Tinatapon ninyong lahat. Pero iyon ay isang kayamanan. Noong una, hindi rin ako naniwala. Pero nagbago ang isip ko nang makilala ko si Lola Maria, 103 taong gulang mula sa Cebu. Sa loob ng 6 na buwan, palagi siyang nagigising tuwing alas 4 ng madaling araw. Araw-araw ay pareho. Kapag tinitingnan niya ang orasan, palaging alas 4. Noong una, akala niya ay dahil sa pag-ihi. Pero kahit pagkatapos pumunta sa banyo, hindi na siya makatulog. Nakahiga lang siya sa kama at nakatitig sa kisame. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. "Lola, bakit po kayo laging nagigising sa madaling araw?" Tanong ko, hindi ko alam. Kusa na lang akong nagigising. Namamanhid din ang mga binti ko at makati ang talampakan ko. Iyon ang pinakamahirap, sabi ni Lola na walang sigla sa boses. Iyon na nga iyon, namamanhid ang mga binti, makati ang talampakan. Ito ang susi. Kapag kulang sa magnesium ang ating katawan, lumalabas ang mga sintomas na ito at nagigising tayo sa madaling araw. Dahil hindi komportable ang katawan, hindi tayo makatulog ng mahimbing, kaya sinabi ko kay Lola, "Subukan ninyong kainin ang balat ng saging." Nagulat si Lola. "Paano ko kakainin iyon?" "Tinatapon ko lang iyon sa basura." Ipinaliwanag ko. "Lola, mas marami ng 5 beses ang sustansya sa balat ng saging kaysa sa laman na kinakain natin. Lalo na ang sangkap na nakakatulong sa pamamanhid ng binti, napakarami nito kung itatapon ninyo. Para na rin kayong nagtapon ng pera." Kahit nag-aalinlangan, sinubukan ni Lola at sa 3 araw, maagang tumawag si Lola. "Sir, hindi ako nagising kagabi. Nakatulog ako ng mahimbing hanggang umaga, nanginginig ang kanyang boses. Mukhang umiiyak siya sa tuwa. Pagkatapos ng 1 linggo, tumawag siya ulit. Sir, hindi na rin namamanhid ang mga binti ko. Komportable na rin ang talampakan ko at hindi na ako inaantok sa umaga.
Nakakapaglaro na ako kasama ang mga apo ko. Bumalik ang sigla sa boses ni Lola. Nagulat ako. Kaya nagsagawa ako ng sarili kong eksperimento. Gumastos ako ng sarili kong pera at ipinasuri ang balat ng saging sa isang component analysis institution. Ano ang resulta? Ang magnesium na nagpapakalma sa ating katawan ay 5 beses na mas marami kaysa sa laman at ang tryptophan, isang sangkap na nagpapahimbing ng tulog, ay mas marami rin sa balat. Mga kaibigan, ano ba ang tinatapon nating selama ito? Nagtatapon tayo ng gamot. Sa loob ng 35 taon sa industriya ng distribusyon, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong panghihinayang. Pero may isang problema. Maaring may mga pestisidyo o dumi sa balat ng saging. Kaya kailangan itong hugasan ng mabuti, kailangan itong kuskusin ng kamay sa ilalim ng umaagos na tubig. Sige, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Una, hugasan ng malinis ang balat ng saging sa ilalim ng umaagos na tubig. Kuskusin ito ng kamay sa loob ng 30 segundo. Pangalawa, hiwain ito ng maliliit. Sapat na ang kasing laki ng isang daliri. Pangatlo, igisa ito sa kawali sa mahinang apoy. Igisa hanggang sa maging bahagyang kulay kape. Huwag sunugin. Pang-apat, palamigin at ilagay sa blender para gawing pulbos. Bago matulog, magtimpla ng isang basong maligamgam na tubig na may isang kurot ng sea salt at 2 kutsaritang pulbos na ito. Ito lang ang kailangan ninyong gawin. Hindi ito mahirap. Si Lola Maria ay araw-araw pa ring umiinom nito. At hindi na siya nagigising sa madaling araw. Hindi na rin siya inaantok sa umaga. Nakakapunta na siya sa parke kasama ang kanyang mga apo. Kayanin niyo rin ito. Ang isang piling ng saging sa palengke ay nagkakahalaga ng mga 80 piso. Ang mga sleeping supplement sa botika ay nagkakahalaga ng 1,000 piso bawat bote. Sa isang buwan, 2,000 piso iyon. Sa isang taon, 24,000 piso. Pero, paano kung hindi lang 1 taon kundi 3 taon na kayong nagigising sa madaling araw? Hindi sapat ang balat ng saging. Kailangan ninyo ng mas malakas. Ang insomniang tumagal ng 3 taon ay may malalim na problema sa loob ng katawan. Kaya sa pang-4 na pwesto, ituturo ko ang paraan para sa mga nagdusa ng 3 taon o higit pa. Ang sangkap na ito ay 100% nasa kusina ninyo. Pero walang gumagamit nito sa ganitong paraan. Nang una kong matuklasan ito, sumigaw ako mag-isa. Gumagana pala ito. Kailangan ninyong mag-focus ngayon. Ang pang-4 ay suka kasama ng sea salt. Suka, hindi ba't ginagamit iyon sa pagluluto? Tama po kayo. Pero kung iinumin ninyo ito bago matulog, malulunasan kahit ang 3 taong insomnia. Noong una, hindi rin ako naniwala. Pero nagulat ako nang makilala ko si Lolo Juan, 67 taong gulang mula sa Davao. Sa loob ng 4 na taon, nagigising siya sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng madaling araw. Hindi lang basta nagigising. Kumakabog ang kanyang dibdib. Bumibilis ang tibok ng puso niya. May sakit ba ako sa puso? Naisip niya, kaya 3 beses siyang nagpunta sa ospital. Pero sinabi lang ng doktor, wala kayong problema. Lolo, hindi ba't mabigat ang pakiramdam ninyo pagkatapos kumain ng hapunan? Tanong ko. Tama ka. Iyon ang pinakamahirap. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, parang puno ang tiyan ko. Pagkatapos noon, hindi ako makatulog. Sabi ni Lolo na may halong inis. Iyon na nga iyon. Ang mga taong may insomnia na higit sa 3 taon ay hindi natutunawan ng pagkain. Habang tumatanda, nababawasan ang stomach acid, kaya mas mabagal matunaw ang pagkain. Iyon ang nagdudulot ng discomfort sa gabi, kaya hindi sila makatulog ng mahimbing. Kaya sinabi ko kay Lolo, subukan ninyong maglagay ng 1 kutsaritang suka sa tubig na may sea salt. Napakunot noo si Lolo. Suka? Hindi ba't maasim iyon? Ipinaliwanag ko. Lolo, tinutulungan ng suka ang ating tiyan. Mas mabilis matunaw ang pagkain. Kapag ganoon, gagaan ang pakiramdam ninyo at makakatulog kayo
At kung sasabayan ninyo ng sea salt, mababawasan ang asim nito. Kahit nag-aalinlangan, sinubukan ni Lolo. At isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Sa ikalimang araw, tumawag si Lolo. Ginoong Fabian, kagabi, hindi ako nagising kahit isang beses. At hindi na rin kumabog ang dibdib ko. Nagbago, lakalutin ang kanyang boses. Puno ng lakas. Pagkatapos ng 2 linggo, nagkita kami ulit. Naging masigla ang mukha ni Lolo. Sir, ngayon, kahit kumain ako ng hapunan, hindi na mabigat ang pakiramdam ko. Dahil nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi, may lakas din ako sa umaga. Sabi ng mga kaibigan ko, gumanda raw ang hitsura ko. Sigurado na ako. Kaya nagsagawa ako ulit ng eksperimento. Gumastos ako ng sarili kong pera at naghanap ng mga pag-aaral kung paano nakakaapekto ang suka sa panunaw. Ano ang resulta? Pinupuna ng suka ang stomach acid, kaya mas mabilis matunaw ang pagkain. Lalo na pagkatapos ng edad 60, ang stomach acid ay bumababa sa kalahati kumpara noong bata pa, kaya mas nakakatulong ang suka. Pero hindi ninyo dapat inumin ang suka ng direkta. Masyadong maasim at hindi ninyo maiinom. At maaaring makairita sa lalamunan. Kaya kailangan itong ihalo sa tubig na may sea salt. Tinatanggal ng sea salt ang asim ng suka. Sige, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Una, maglagay ng isang basong maligamgam na tubig sa isang tasa. Pangalawa, magdagdag ng isang kurot ng sea salt. Pangatlo, magdagdag ng isang kutsaritang suka. Pang-apat, haluin ng mabuti at inumin 30 minuto bago matulog. Ito lang lahat. Napakasimple, pero may isa pa akong sasabihin. Mag-ingat sa pagpili ng suka. Maraming suka sa palengke. May brown rice vinegar, apple cider vinegar, black vinegar. Ano ang dapat bilhin? Sinubukan ko silang lahat. At ito ang conclusion. Pinakamaganda ang brown rice vinegar. Ang apple cider vinegar ay may matapang na amoy at mas maasim, kaya mas nakakairita sa lalamunan. Ang brown rice vinegar ay banayad at malambot. At ang presyo nito sa palengke ay mga 80 piso bawat bote. Si Lolo Juan ay umiinom pa rin nito gabi-gabi. Ang taong 4 na taong hindi makatulog ay ngayon ay mahimbing na ang tulog hanggang umaga. Sa umaga, umaakyat siya ng bundok kasama ang kanyang mga kaibigan. Kayanin niyo rin ito. Isang bote ng suka ay sapat na para sa isang buwan. 2,000 piso sa isang buwan. Ang sleeping pills ay 1,500 piso sa isang buwan, 10 beses ang pagkakaiba. Pero, paano kung higit sa 5 taon na kayong nagigising sa madaling araw? Maaring hindi sapat ang balat ng saging o suka. Sa 5 taon, mas malalim ang problema. Kaya sa pangatlong pwesto, ituturo ko ang paraan para sa mga nagdusa ng higit sa 5 taon. Ito ay isang paraan na mula sa isang sinaunang aklat ng panggagamot. Ito ang sikreto ng mga sinaunang tao para gamutin ang insomnia. Pero hindi ito alam ng mga tao ngayon. Tinanong ko mismo ang isang albularyo. Kailangan ninyong mag-focus ngayon. Ang pangatlo ay pulbos ng sinangag na buto ng jujube kasama ng sea salt. Buto ng jujube? Kinakain natin ang jujube pero tinatapon ang buto, hindi ba? Tama po kayo. Tinatapon ninyong lahat. Pero iyon ay gamot. Sa tradisyonal na panggagamot, tinatawag itong sanjoin. Ginagamit itong gamot para sa insomnia. Pero kung pupunta kayo sa albularyo, sisingilin kayo ng 1,000 piso para sa isang buwang supply. Kung bibili kayo ng jujube sa palengke, 100 piso lang, 10 beses ang pagkakaiba. Noong una, hindi ko rin ito alam. Pero nagulat ako nang makilala ko si Lola Carmen, 70 taong gulang mula sa Baguio. Sa loob ng 6 na taon, gabi-gabi siyang nagigising. 1:00, 3:00, 5:00 ng madaling araw, 3 beses siyang nagigising sa isang gabi. Kapag nagising, inaabot ng 1 oras bago makatulog ulit, kaya wala pang 3 oras ang kanyang tulog. Lola, gaano po kayo kapagod sa umaga? Tanong ko. Sir, nahihirapan akong tumayo sa umaga. Walang lakas ang mga binti ko. Hindi rin malinaw ang isip ko.
At kahit anong sabihin, madali kong makalimutan, buntong hininga ni Lola. Iyon na nga iyon. Kung may insomnia ka na ng higit sa 5 taon, hindi malinaw ang iyong isip. Bumababa ang memorya mo. Namarako. At otang ba? Bakit? Dahil hindi nakakapagpahinga ang utak mo. Ang ating utak ay naglalabas ng mga lason kapag tayo ay nasa malalim na tulog. Pero kung palagi kang nagigising, hindi nalalabas ang mga lason, naiipon ito at nagiging mabigat ang ulo mo. Kaya sinabi ko kay Lola, subukan ninyong sangagin ang buto ng jujube at gawing pulbos. Nagtataka siyang tumingin. Kinakain ko ang jujube, pero pati buto kakainin ko. Ipinaliwanag ko, Lola, nakasulat ito sa isang sinaunang aklat ng panggagamot. Ang buto ng jujube ay nagpapakalma ng isip at nagpapahimbing ng tulog. Ginagamit ito ng mga sinaunang tao bilang gamot. Pero ngayon, tinatapon ng mga tao ang buto. Kahit nag-aalinlangan, sinubukan ni Lola. At isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Sa 7th araw, tumawag si Lola. Sir, kagabi, 2 beses lang akong nagising. Sa loob ng 6 na taon, ngayon lang ito nangyari. Puno ng saya ang kanyang boses. Pagkatapos ng 2 linggo, tumawag siya ulit. Sir, ngayon, 1 beses na lang akong nagigising. At pagkatapos pumunta sa banyo, nakakatulog ako agad. At naging malinaw na ang isip ko. Hindi ko na nakakalimutan ang pangalan ng mga apo ko, nakangiting sabi ni Lola. Sa pagkakataong ito, epektibo rin. Kaya nag-research ako ulit. Naghanap ako ng mga pag-aaral sa tradisyonal na medisina. Ang buto ng jujube ay may sangkap na tinatawag na spinosyn. Ito ang nagpapakalma sa ating utak, kaya mas humihimbing ang tulog. Lalo na sa mga taong laging nagigising, napaka-epektibo nito. Pero hindi ninyo dapat kainin ang buto ng jujube ng direkta. Masyadong matigas at hindi ninyo makakagat. Kaya kailangan itong sangagin. Kapag sinangag, mas madali itong madurog. At kailangan itong gawing pulbos at ihalo sa tubig. Sige, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Una, bumili ng jujube at alisin ang buto. 10 jujube, 10 buto. Pangalawa, hugasan ng malinis ang mga buto. Kung may nakadikit na laman, alisin ito. Pangatlo, sangagin sa kawali sa mahinang apoy sa loob ng 10 minuto. Sangagin hanggang sa maging matingkad na kulay kape. Pang-apat, palamigin at ilagay sa blender para gawing pulbos. Bago matulog, magtimpla ng 1 basong maligamgam na tubig na may 1 kurot ng sea salt at 1 kutsaritang pulbos na ito. Ito lang lahat. Pero may isa pa akong sasabihin. Mag-ingat sa pagpili ng jujube. Sa palengke, may 2 uri ng jujube. Sariwang jujube at tuyong jujube. Ano ang dapat bilhin? Sinubukan ko silang pareho. At ito ang konklusyon. Mas maganda ang tuyong jujube. Bakit? Dahil mas madaling alisin ang buto. Sa sariwang jujube, nakadikit ang buto sa laman, kaya mahirap alisin. Sa tuyong jujube, madali itong matanggal. At ang tuyong jujube sa palengke ay nagkakahalaga ng 250 piso bawat pakete. Si Lola Carmen ay umiinom pa rin ito gabi-gabi. Ang taong 6 na taong hindi makatulog ay ngayon ay mahimbing na ang tulog buong gabi. Sa umaga, puno siya ng lakas. Ibinabahagi niya ang paraang ito sa kanyang mga kaibigan sa Senior Citizens Center sa kanilang lugar. Kaya ninyo rin ito. 1 pakete ng jujube ay sapat na para sa 1 buwan. 7,000 piso sa 1 buwan. Ang sleeping pills ay 1,500 piso sa 1 buwan. Pero, paano kung higit sa 7 taon na kayong nagigising sa madaling araw? Maaaring hindi sapat ang buto ng jujube. Sa 7 taon, may malalim na problema sa loob ng katawan. Kaya sa pangalawang pwesto, ituturo ko ang paraan para sa mga nagdusa ng higit sa 7 taon. Ito ay isang halamang dagat. Kinakain ito ng mga matatandang mangingisda sa Palawan at mahimbing silang nakakatulog
Personal akong pumunta sa Palawan para kumpirmahin ito. Kailangan ninyong mag-focus ngayon. Ang pangalawa ay pulbos ng gamtae kasama ng sea salt gamtae. Ano iyon? Marahil karamihan sa inyo ay hindi alam. Ako rin. Hindi ko alam, pero nalaman ko ito nang pumunta ako sa Palawan. Ang gamtae ay parang damong dagat, pero kulay kape ito. Sabi ng mga taga Palawan, kapag kumain ka nito, makakatulog ka ng mahimbing. Nag-aalinlangan ako, kaya personal akong pumunta sa Palawan. Nakipagkita ako sa mga matatandang mangingisda. May isa sa kanila, si Lola Anita, 73 taong gulang. Lola, mahimbing po ba ang tulog ninyo sa gabi? Tanong ko. Nako, pagkahiga ko pa lang, tulog na ako. Hindi ako nagigising hanggang umaga. Nakangiting sabi ni Lola. Ano po ang sikreto ninyo? Tanong ko ulit. Gamtae. Kapag kumain ka nito, gagaan ang pakiramdam mo. Kaya makakatulog ka. Ipinakita sa akin ni Lola ang gamtae. Kinuha ko ang gamtae at bumalik sa Maynila. At ibinigay ko ito kay Lola Corazon, akas 89, taong gulang mula sa Iloilo. Si Lola Corazon ay 8 taon ng gabi-gabing nagigising. Kapag nagising sa madaling araw, sumasakit ang ulo niya, mabigat ang buong katawan niya. Paggising sa umaga, parang hindi siya natulog. Lola, subukan ninyo po ito. Kinakain ito ng mga mangingisda sa Palawan, ibinigay ko sa kanya ang gamtae. Nagtaka si Lola. Ano ito? Damong dagat ba? Parang ganoon po, pero mas maganda. Nakakapagpahimbing daw po ng tulog, paliwanag ko. Sinubukan ni Lola at isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Sa ika-7 araw, tumawag si Lola. Sir, kagabi, 1 beses lang akong nagising. Sa loob ng 8 taon, ngayon lang ito nangyari. Nanginginig ang kanyang boses. Pagkatapos ng 2 linggo, tumawag siya ulit. Sir, ngayon, nakakatulog na ako ng mahimbing hanggang umaga at hindi na sumasakit ang ulo ko. Paggising ko sa umaga, magaan ang pakiramdam ko, masayang sabi ni Lola. Tulad ng inaasahan, epektibo ito. Kaya nag-research ako ulit. Gumastos ako ng sarili kong pera at ipinasuri ang gamtae sa isang component analysis institution. Ano ang resulta? Ang gamtae ay may sangkap na tinatawag na fluorotanin. Binabawasan nito ang stress sa ating katawan, kaya gumaan ang pakiramdam at mas humihimbing ang tulog. Lalo na sa mga taong matagal nang hindi makatulog, napaka-epektibo nito pero may problema. Ang gamtae ay hindi madaling mabili sa palengke dahil sa Palawan lang ito matatagpuan. Kaya kailangan ninyong bumili online. Mayroon itong binebentang pulbos. Mga 500 piso bawat pakete. Sige, ituturo ko sa inyo kung paano ito inumin. Una, maghanda ng 1 basong maligamgam na tubig bago matulog. Pangalawa, magdagdag ng 1 kurot ng sea salt. Pangatlo, magdagdag ng kalahating kutsaritang pulbos ng gamtae. Dahil matapang ang amoy ng gamtae, kaunti lang ang ilagay. Pang-apat, haluin ng mabuti at inumin. Ito lang lahat. Pero may isa pa akong sasabihin. Sa unang pag-inom, maaaring manibago kayo sa amoy. Amoy dagat. Pero pagkatapos ng 3 araw, masasanay din kayo. At kapag naramdaman ninyo ang epekto, magugustuhan ninyo ang amoy nito. Si Lola Corazon ay umiinom pa rin nito gabi-gabi. Ang taong 8 taong hindi makatulog ay ngayon ay mahimbing na ang tulog buong gabi. Paggising sa umaga, malinaw ang kanyang isip. Sa umaga, puno siya ng lakas. Sabi ng mga kaibigan niya, bumata raw siya ng 10 taon, kaya ninyo rin ito. 1 pakete ng gamtae ay sapat na para sa 1 buwan. 10,000 piso sa 1 buwan. Ang sleeping pills ay 1,500 piso sa 1 buwan. Pero, paano kung higit sa 10 taon na kayong nagigising sa madaling araw? Maaaring hindi sapat ang gamtae. Sa 10 taon, may malalim na problema sa pinakaloob ng katawan, kaya sa unang pwesto,
Ituturo ko ang pinakamahusay na paraan para sa mga nagdusa ng higit sa 10 taon. Ito ang paraan na pinakatiwala ako sa loob ng 35 taon sa industriya ng distribusyon. Kailangan ninyong mag-focus ngayon. Ito ang highlight ng araw na ito. Ang numero 1 ay raw honey kasama ng sea salt. Pulot? Hindi ba't nakakataas iyon ng blood sugar? Marahil ganyan ang iniisip ninyong lahat. Ganyan din ako noon, pero kabaligtaran pala. Ang pulot ay nagpapatatag ng blood sugar sa gabi, kaya mas humihimbing ang tulog, kaya nagsagawa ako ng sarili kong eksperimento. Mayroon akong diabetes, kaya nakasuot ako ng continuous glucose monitor. Uminom ako ng pulot bago matulog at sinukat ang aking blood sugar. Ano ang resulta? Naging stable ang aking blood sugar. Hindi bumaba ang aking blood sugar sa madaling araw at hindi ako nagising kahit isang beses hanggang umaga. Ipapakita ko sa inyo ang data na nakuha ko. Sa araw na hindi ako uminom ng pulot, bumaba ang aking blood sugar sa 70 pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, kaya nagising ako. Pero sa araw na uminom ako ng pulot, nanatili sa 90 ang aking blood sugar kahit 3:00 ng madaling araw, kaya hindi ako nagising. Ang pagkakaibang ito ang nagdedetermina ng kalidad ng tulog. Bakit? Ang mga taong may insomnia na higit sa 10 taon ay may problema sa atay. Ang atay ang nagbibigay ng asukal sa ating katawan sa gabi. Pero habang tumatanda, humihina ang function ng atay. Kaya bumababa ang asukal sa madaling araw. Kaya nagpapadala ang utak ng signal ng panganib. Gumising ka, maghanap ka ng pagkain. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagigising sa madaling araw. Lalo na sa mga taong may insomnia na higit sa 10 taon, mababa na ang storage capacity ng kanilang atay. Noong bata pa, sapat na ang isang hapunan para tumagal buong gabi. Pero ngayon, hindi na sapat ang kayang i-store na asukal ng atay, kaya pagdating ng madaling araw, bumababa ito. Kaya ano ang mangyayari kung iinom ka ng pulot bago matulog? I-store ng atay ang asukal na iyon. Dahan-dahan itong gagamitin buong gabi. Kaya hindi bababa ang asukal sa madaling araw. Mapapanatag ang utak, kaya mas humihimbing ang tulog. Ibinahagi ko ang paraang ito kay Lolo Jose, 72 taong gulang mula sa Maynila. Si Lolo ay 12 taon ng gabi-gabing nagigising. 1:00, 3:00, 5:00 ng madaling araw. 3 beses siyang nagigising sa isang gabi. Kapag nagising, tuyong-tuyo ang kanyang bibig. Gutom din siya. Kailangan niyang pumunta sa ref at kumain ng kahit ano para makatulog ulit. Lolo, bakit po kaya kayo laging nagugutom sa madaling araw? Tanong ko. Hindi ko alam, sir. Kahit kumain ako ng hapunan, pagdating ng madaling araw, palagi akong nagugutom, kaya kailangan kong pumunta sa ref at uminom ng gatas para makatulog ulit ako. Iyon na nga iyon. Ang pagkagutom sa madaling araw ay isang senyales na talagang ubos na ang asukal na nakastore sa atay. Lolo, subukan ninyong uminom ng isang kutsaritang pulot bago matulog. Ihalo ninyo sa tubig na may sea salt, sabi ko. Nagulat si Lolo. Pulot? May diabetes ako. Hindi ba't bawal iyon? Sa akin, ipinaliwanag ko. Lolo, ako mismo ang sumubok. Ang pulot ay nagpapatatag ng blood sugar at tinutulungan nito ang atay. Hindi na kayo magigising sa madaling araw. Kahit nag-aalinlangan, sinubukan ni Lolo at isang milagro ang nangyari. Sa 3 araw, maagang tumawag si Lolo. Sir, kagabi, hindi ako nagising kahit isang beses. Sa loob ng 12 taon, ngayon lang ito nangyari. Pagkatapos ng 1 linggo, tumawag siya ulit. Sir, ngayon, araw-araw na akong nakakatulog ng mahimbing hanggang umaga. Hindi natuyo ang bibig ko sa madaling araw. Hindi na rin ako nagugutom. Hindi na ako pumupunta sa ref, masayang sabi ni Lolo. Pagkatapos ng 2 linggo, personal kaming nagkita, nagbago lakalutin ang itsura ni Lolo.
Sir, 12 taon akong nagdusa, pero may ganito palang kasimpleng paraan. Sana nalaman ko ito noon pa. Maraming salamat. Mahigpit na hinawakan ni Lolo ang aking kamay. Nanikip ang dibdib ko. Kaya nag-research ako ulit. Naghanap ako ng mga medical papers. Pinupuno ng pulot ang glycogen sa atay. Ang glycogen ay ang asukal na nakastore sa atay. Dahan-dahan itong lumalabas buong gabi. Kaya nagiging stable ang blood sugar. Mapapanatag ang utak. Kaya mas humihimbing ang tulog. Sige, ituturo ko sa inyo kung paano ito inumin. Una, maghanda ng isang basong maligamgam na tubig bago matulog. Pangalawa, magdagdag ng isang kurot ng sea salt. Pangatlo, magdagdag ng isang kutsaritang raw honey. Pang-apat, haluin ng mabuti at inumin. Ito lang lahat, napakasimple. Pero may isa pa kayong dapat ingatan. Sa pagpili ng pulot, siguraduhing raw honey ang bibilhin ninyo. Maraming pulot sa palengke, pero karamihan ay processed honey, may halong asukal. Walang epekto iyon. Paano malalaman kung raw honey? Baligtarin ang bote. Kung mabagal itong dumaloy, raw honey iyon. Kung mabilis dumaloy, processed honey. At magkaiba rin ang presyo. Ang raw honey ay mga 1,000 piso bawat bote. Ang processed honey ay 250 piso. Maaaring isipin ninyong mahal, pero isang bote ay sapat na para sa 2 buwan. Dahil isang kutsarita lang ang gagamitin ninyo araw-araw. Kung gayon, 500 piso lang sa isang buwan. Ang sleeping pills ay 1,500 piso sa isang buwan. Si Lolo Jose ay umiinom pa rin nito gabi-gabi. Ang taong 12 taon nang hindi makatulog ay ngayon ay mahimbing na ang tulog buong gabi. Paggising sa umaga, magaan ang pakiramdam. Sa umaga, puno siya ng lakas. Sabi ng mga kaibigan niya sa lugar nila, bumata raw siya ng 10 taon. Mga kaibigan, natatandaan niyo pa ba ang 5 paraan na itinuro ko ngayon? Wala pang 1 taon, balat ng saging, 3 taon o higit pa, suka. 5 taon o higit pa, buto ng jujube. 7 taon o higit pa, gamtae. 10 taon o higit pa, pulot. Lahat ay ihahalo sa tubig na may sea salt at iinumin bago matulog. Napakasimple. Pero dahil hindi ninyo alam ang simpleng paraang ito, 10 taon, 20 taon kayong nagdusa. Ako rin. Sa loob ng 35 taon na pagbebenta ng mga produktong pangkalusugan, hindi ko ito alam. Ang asawa ko rin ay 10 taon ding nagdusa. Pero ngayon, iba na. Ang asawa ko, pagpikit ng 10:00 ng gabi, mahimbing na ang tulog hanggang 6:00 ng umaga. Hindi na siya inaantok sa umaga. Nakakapunta na siya sa parke kasama ang mga apo. Nagbago lakalutin ang kanyang buhay. Simulan ninyo ngayon. Lahat ng sangkap ay nasa kusina ninyo. Kung bibili kayo sa palengke, ang saging ay yatinang piso, suka atinang piso, jujube 250 piso, gamtae 100 piso, pulot 1,000 piso, isa lang ang kailangan ninyong bilhin na angkop sa inyong sitwasyon. Ang sleeping pills ay 1,500 piso sa isang buwan. Sa isang taon, 18,000 piso. Pero ang balat ng saging ay 80 piso lang sa isang buwan, suka 80 piso, buto ng jujube 250 piso. Ang gamtae ay 500 piso, at ang pulot ay 500 piso rin sa isang buwan. Ano man ang piliin ninyo, mas mura ito kaysa sa sleeping pills. Makakatipid kayo sa inyong mahalagang pensiyon. At ang pinakamahalaga sa lahat, kapag hindi kayo nagigising sa madaling araw at nakakatulog ng mahimbing, magiging malinaw ang isip ninyo. Hindi kayo aantukin sa umaga. Masisiyahan kayong makita ang mukha ng inyong mga apo. Makakapaglakad-lakad kayo kasama ang inyong mga kaibigan. Magiging masaya ang buhay. Sa loob ng 35 taon, nagbenta ako ng mamahaling produktong pangkalusugan pero hindi ko nagamot ang insomnia ng sarili kong pamilya. Labis akong nagsisisi doon. Kaya umalis ako sa kumpanya at hinanap ang mga paraang ito. Gumastos ako ng higit sa 50,000 piso mula sa sarili kong pera para kumpirmahin ang bawat isa.
Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang mga resulta. Gusto kong makita kayong malusog hanggang sa kasal ng inyong mga apo. Mas masaya ako kapag naiisip ko kayong natutulog ng mahimbing sa gabi at gumigising ng masigla sa umaga. Kung nakatulong ang impormasyong ito, pakipindot ang subscribe button. Kung magsusubscribe kayo, pinakamabilis ninyong matatanggap ang mga impormasyong pangkalusugan na aking na-verify. Kung pipindutin ninyo rin ang like button, mas maraming tao ang makakakita ng impormasyong ito at sabihin ninyo sa comments. Pagkatapos ng 2 linggo, ano ang nagbago? Siguraduhing sabihin ninyo at panghuli, may isa pa akong sasabihin. I-share ninyo ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Marami rin sa paligid ninyo ang hindi makatulog sa gabi at nagdurusa. Makakatulong din sa kanila ang impormasyong ito. Sabay-sabay tayong maging malusog. Simula ngayon, magbabago ang buhay ninyo. Malapit nang dumating ang araw na iyon na matutulog kayo ng mahimbing sa gabi at gigising ng magaan ang pakiramdam sa umaga. Taos puso, akong umaasa na magkakaroon kayo ng malusog at mahabang buhay. Hanggang dito na lang, ito ang inyong kaibigan sa katandaan, si Fabian Dayrit. Hanggang sa muli. Mag-ingat kayo.